4 na milyong tao sa buong bansa ang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda ayon po yan sa NDRRMC. At ngayong patuloy na kumikilos ang bagyo palayo ng bansa, nakatutok na ang mga otoridad sa lawak ng pinsala nito. May ulat ang response si Claire Delfin. Claire? Yun katatapos nga lang ng press briefing dito sa NDRRMC na pinunahan ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. At yun, ayon nga doon sa ginawang press briefing, ang main challenge talaga ngayon ay yung maibalik yung lines of communication sa mga apektadong lugar dahil without this, hindi mabuo yung picture, the whole picture kung ano yung naging damage at casualties na iniwan nitong bagyong Yolanda. But so far, base sa kanilang mga report na natanggap, yung damage ay karaniwan sa infrastructure, housing, yung mga daanan o kalsada and bridges. At syempre hanggang ngayon ay yung communications, malaki pa rin yung breakdown of communications sa mga apektadong lugar. Yun naman sa Pag-asa, may gradual improvement ng ating panahon na makikita sa Visayas simula ngayong hapon. Pero pag-alis nitong Yolanda na nakatakdang ngayong between 12 and 1 o'clock, so around this time ay dapat inaasahang nakaalis na ng Philippine Area of Responsibility ang Yolanda. Pero ayon sa Pag-asa, may namumuong low pressure area naman na inaasahang papasok sa Pilipinas sa Lunes. At dapat yan ay ating paghandaan din. Ayon sa DSWD, so far 905 families or about 4 million individuals from 36 provinces ang apektado at kanila ng siniservisyohan. And this afternoon, a 7-man team will be deployed to Region 8 to conduct further relief operations. May 186 million pesos na naka-standby funds for this entire operations. Sa ngayon naman, ay nanatiling sarado pa rin yung Calibo, Rojas, Tacloban at Busuanga airports. Ayon naman sa AFP or Armed Forces of the Philippines, patuloy ang pagsasagawa ng retrieval operations ng mga cadavers in Tacloban, but there are no further details on that yet dahil hanggang sa ngayon ay 100% pa rin yung breakdown ng komunikasyon natin doon. Kanina nga 9:30 a.m. ayan, umalis dito mula sa Maynila itong C-130 plane ng PAF to bring in relief goods and rescue equipment sa Tacloban. At ayon kay Secretary Almendras, si President Aquino ay nagbigay na ng instruction na magsagawa ng or bumuo ng command center in Tacloban dahil sa kanilang nakikita yung pinaka-apektado pagdating sa casualty, sa human resource ay nasa Tacloban, in particular dahil sa nangyaring storm surge doon. Hindi pa rin makumpirma sa ngayon kung ilan nga ba talaga yung number of casualties. Although kanina may mga lumalabas na figures na nasa 100 yung fatalities na sa Tacloban. Pero ayon kay Secretary Almendras, hindi pa nila ito makumpirma dahil nga wala silang komunikasyon sa kanilang mga tauhan na nasa Tacloban. Pero they are looking at that figure na 100 and it could be even more in Tacloban because as of last night, sa maikling conversation sa pagitan ni Pangulong Aquino at Secretary Gazmin na nasa Tacloban ngayon, that was a very brief conversation via satellite phone. May mga cadavers na nakikita sa kalsada. So, patuloy ngayon yung retrieval ng mga cadavers na ito. But sa ngayon, the real challenge is again in bringing back communications na hindi pa raw, wala pang maibigay na particular target kung kailan maisbuo yung komunikasyon doon dahil kailangan daw na palitan ng buo yung mga equipment dyan sa Tacloban na nasira ng storm surge. At isa ring challenge ng mga telecommunication companies ay yung pagpapadala ng equipment sa Tacloban. June? Maraming salamat, Claire Delfin.